kung titigilan nila si Sara Duterte dahil nga baha. Akala ko, spare man lang ng isang araw para wag muna pag-usapan si Sara. Pero ayaw pa rin tumigil ng mga bangag. Si Sara ay convicted na, kinonvict na nila. Lahat ay mga opinion lang nila, yung mga pinagsasabi nila. Wala silang mapatunayan na si Sara Duterte ay nagnakaw. Pero dahil hawak nila ang media, hawak nila, may mga trolls, may mga pambayad sila sa firm, even si Virus at si Laway, si Dilima na lumantak ng Saba, you know, mga ano talaga, napakahayop talaga kasi naturingang lawyer si Dilima. Well, ano expect mo kay Dilima? Lumantak ka ng Saba ni Dayan na may asawa, di ba? Hi, how are you guys? Gising pa ba ang mga binhaan nating mga palangga? Ayan, kanina kung Audrey Hepburn tayo, ngayon naman ay Meryl Streep. How about that? Hi, Zaralina, Humpy, Kim Gorgeous, and Melody Villegas. Anong gusto nyong look? Audrey Hepburn or Meryl Streep? Anong gusto nyo? Ha? Devil Wears Prada. I know, right? So, okay. So ngayon, mga kababayan, bago natin pag-usapan na kinonvict na si Sara, kinonvict na si Sara at si Pastor Cabuloy, ay patuloy pa rin ang baha at itong si Vince Dizon ay nagbida-bidahan ang gago. Di ba, ang yabang-yabang, tapos yung mga asfalto dyan sa EDSA ay naagnas na. Alright? Naagnas na, nawala na dahil sa baha. Sinisi pa yung mga barrier doon sa kalsada. Nakita nyo, mga kababayan, yung grabe talaga kung bangag administration na to, maghanap sila ng masisisi. Alright? Sa kanilang kapalpakan. So dito sa sa pangyayari, kitang-kita nyo talaga na itong i-play lang natin to. I think this one. This is just really, really short, darling. You enjoy my Meryl Streep hair today, ha? Here we go. Ito, mainit-init, galing sa GMA. Alright, pakinggan muna natin ang balitang nakakarimarim. So, ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, yun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Ang problema dito, hindi dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Gago ka pala eh. Dahil sa mga barrier, first place, ba't kayo naglagay ng barrier dyan? Since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, yun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Ang problema dito, dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. So, dapat nga na-anticipate to, pero wala. Dapat nga na-anticipate. Sino? So, pipigilan ko lang, di ba? Dahil sa barrier, at dapat nga na-anticipate to. Sino ang dapat nga na-anticipate? Sino yung sisisihin? Yung taong bayan o ikaw? Na ikaw ang pinuno ng DPWH na papalaganap kay ng kabalasubasan dyan. Piltan mo si Bonoan, na talamak din ang kinasasangkutang pangawat at ikaw ngayon sisihin mo yung barrier. Nakita niyo mga kababayan? Sisihin yung barrier, sisihin yung butas. Pagyan pa natin yung kaputahan ito. Akala nila pwede na yung mga butas na yun na nakikita nyo. Ang problema, hindi din lumalabas kasi nababara yung mga butas. Akala nila. Hindi ba dapat? Dahil departamento mo yung butiking gago ka, pumasa lahat yan sa planning bago ka okay? Bago nyo sinagawa yung mga kaputahang project na yan. Sino sisihin? Taong bayan? Kasi may butas, kasi may barrier. Sino naglagay ng barrier dyan in the first place? Ang sarap ipukpok sa ulo mo yung buong barrier. Ang pinag-usapan namin, number 1, kailangan Kailangan, yung pinag-usapan namin, kailangan, ano ba yung salta? May laway ka rin bang gago ka? tayo ng gap sa barriers.
So, ang sabi ng DOTR, nandito yung USEC ng DOTR ngayon, imbes na dikit-dikit yan, mag-gap tayo para yung tubig. So ngayon lang kayo magpaplano. Imbis na magdikit-dikit yan, magagap tayo para yung tubig hindi mag-stock. Tingnan natin. Hindi ginagabasan. Aha, so ngayon pa lang maglalagay kasi gap, kasi ganito, kasi puki ng ina nila. Tingnan natin ang comment ng taong bayan dito. Ayan Tang inumin mo, D-Zone. Lahat na lang may palusot. Ayaw sabihin na gawa sa light materials yung pader. Ha ha ha. Akala ko ba mamahalit at ibang asfalto ang gagamitin? Iba talaga ang sinasabi sa ginagawa. Nakita niyo yung mga taong to? GMA News yan. Hindi yan DDS page. Ayan random na mga Pilipino yan. Ipahigop mo sa amo mo yung tubig. Yung pag nagalit-galitan para hindi mapagbintangan. Di ba? Ngayon pa lang sila gagawa ng plano. Walang mura. Okay? Tignan natin, uwi ka na sir, baka trangkasuhin ka pa. Satisfying talaga pag luson yung baha. Sila kasi yung maingay pagbaha sa Davao. Okay? Nakita niyo, puro lahat negative at gising yung taong bayan. Alam mo naman pala na bumabaha dito, Manila, QC, kasalanan na naman ng Davao to. Bakit bumabaha dito sa Metro Manila? Sir, payo lang, malamang yan hindi pasado yung quality test ng asfalto. Okay, malamang yan, nalalagyan ng sobre yan. Sabay pa sa agad. Ha ha ha. Tama na, Dizo. Nakita niyo to mga taong ito? Alam mo dito pa lang nakikita na natin na ang tao naman talaga gising, nabangag yung mga namumuno. Ayan dahil ikaw ang mag-isip na yabang mo pa new technology. Ha ha ha. Ano ang problema talaga dyan ikaw? Tignan mo, hindi ba nila nababasa yan? Nababasa nila yan, kaya lang nagbibingi-bingihan, nagbulag-bulagan ang mga kawatan. Alright? Pwede rin ba murahin yan, Sec Dizon? Ligtas ka na naman yan. Resign ka na, sir. Kasalanan ng ulan yan. Labas ang pondo. Kwento mo sa pagong. May masisisi lang? Sisi na naman manang-mana sa boss niya. Ha, ha, ha. Tinamaan yan ng racket kaya nawasak. Natawa naman ako dito. Ayan. Tinamaan ng racket kaya nawasak. Nasisi pa yung barrier. Aray ko po. Sabi ko nga, di ba? Sisisihin pala. Tignan niyo ba? Nakita niyo ba yan? Lahat yan totoong tao. Sabi dito, himala, walang mura. Kasi nung sa Davao, nagmura-mura ang gago dahil putang ina, may ganun-ganun siyang kadramaan, di ba? Pero dito, ba't hindi ka nagmurang ulul kang butiki ka? Mas mahal kasi yung asphalt na ginamit dyan, kaya nagkaganyan. Ayaw sisihin na tinipid yung binder. So, palpak talaga. Huwag ka na magpaliwanag. Dapat minura mo yung sarili mo kasi di mo naisip agad yan. Diba? Sinisi yung contractor. Takanta nyo yung tama na Vince. Lahat ng tao, basahin nyo na lang yung comment na yan. Ba't ganun pa man? Nakita nyo yung galit, mga kababayan, ng taong bayan? Nagising sila Ang problema, okay, nagwewelga naman sila. Ang problema kasi, ang mga militaring support, ang mga demonyo, protektado nga itong mga bangag. Nakita nyo naman yung comment. GMA yan. Even if you go to other social mainstream media, tao yan, hindi yan trolls. Ang mga trolls matatagpuan mo sa Facebook page ni Bangag at ni Satanas na puro papuri sila. Sinisi pa. Tama yung mga komento natin. Sinisi pa yung asfalto, sinisi pa yung barrier. Ay dapat nalagyan natin to. Kasi, di ba? Narinig mo naman siya. Dapat ganyan-ganyan. Ngayon pa lang sila magpaplano kung kailan may namatay na, kung kailan may nalubog na. Sabi ni Alicia Bautista, adik nga ni, BBM, nga ni, kaya manhid, ang kapal dyan, hindi tinatablahan yung mga magnanakaw na yan kasi. Nakaka-high balad, sabi ni Vance Vlog, then Scorpion, happy clinic, yeah, happy, thanks palangga. So nakita nyo yung mga comment? Matapang na yan si Dizon, pag Davao na pinag-uusapan, sabi ni Marlene. So, you all know, okay? Ulit-ulit, every minute, every single day na lang ang pinag-uusapan natin ang kaputahan ng mga bangag na ito. Then, ang dulo, kahit na kakala ko titigilan nila si Sara Duterte dahil nga ba, akala ko spare man lang ng isang araw para wag muna pag-usapan si Sara. Pero ayaw pa rin tumigil ng mga bangag. Si Sara ay convicted na. Kinonvict na nila. Kinonvict na nga si Pastor Kibuloy Dahil si Attorney Torion, mga kababayan, nagsalita, sinagot,
itong si Virus Kaayo, si Virus ng Bayan. Pangalan niya? Who's that? Ayan. Torion. Toren ang nasulat. Okay. So ngayon, dahil nga, di ba, ang gusto ng Amerika ay i-extradite si Pastor Kibuloy. Ngayon, mga kababayan, ang mga pinagsasabi, right, ni Virus, okay, para bagang convicted na si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, wala na yung pinagkaiba, kinonvict na nila pati si Inday Sara. Kahit baha, kahit lumilindol, kahit ng 382,000 people o Filipino people, estimately ang naapektuhan dahil sa mga, baka hindi nga lang 300, baka milyon-milyong mga Pilipino, milyon-milyon ang Pilipinong naapektuhan. From where? Mga kababayan, okay? Saan ang apektado? Cagayan Valley, Ilocos Region, Ilocos, Cordillera, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Zamboanga. Ayan. At ang marami pang iba, Benguet, oh my, Cadiz, kanina binasa natin, di ba? Hindi lang yan, ito, inano pa yan, pinake-use pa niya ng Office of the Civil Defense yung mga numbers na yan. Sinasabi nila, it's like 110,000 families or 382,000 katao lang daw ang naapektuhan. Mga kababayan, naapektuhan lahat ang buong Metro Manila. So, milyon-milyon ang naantala, ang naperwisyo, ang nag-swimming sa baha. Habang ang mga bangag ay convicted o kinonvict na nila si Inday Sara at si Pastor Kibuloy. Alright? Ngayon, itong hayop na tong Paulo Ortegang ulol na to, may araw ka ring jutang Genemis ka. Dahil sinasabi nga ni Inday Sara, sa kanyang interview na yung impeachment na yan, talagang bending dalo na yan. Bend dalo na talaga sila. Ngayon, ano sinasabi nitong Maleta Gang? Maleta Gang. Miyembro ng Maleta Gang na si Ortega. Naging mukha na siyang Baboy Ramos sa Kalalamon. Kalalamon dyan sa Congress. Sabi niya kay Inday Sara, siguro kailangan patunayan yung statement niya. Kasi dumaan po yan sa tamang proseso ang impeachment proceedings. Kasi sinasabi nga ni Inday, ay fishing expedition at talagang pagigipit. At ako mismo sinasabi ko sa inyo, sa ating puting ahas, ay inayos na yan, mga hayop na yan, ni Lisa Tanas. So bago pa man naakyat yan sa Senado, ay convicted na si Sara Duterte sa kaliwat kanan na pagpapa-interview ng mga hayop na ito. Hindi pa nga tapos ang kanilang Maleta Gang hearing. Nakita-kita nyo naman, from 1 to 5 nilang, 5 na ba yung kanilang mga testigo, ay lahat puro kasinungalingan. Si Matibag, walang personal knowledge ang gago. Yung isa, maraming typographical error. Yung pangatlo, halos lahat. Lahat ay mga opinion lang nila, yung mga pinagsasabi nila. Wala silang mapatunayan na si Sara Duterte ay nagnakaw. Pero dahil hawak nila ang media, hawak nila, may mga trolls, may mga pambayad sila sa firm, even si Virus at si Laway, si Delima na lumantak ng Saba, mga talaga, napakahayop talaga kasi naturingang lawyer si Delima. Well, ano expect mo kay Delima? Lumantak ka ng Saba ni Dayan na may asawa, di ba? Nilapa niya yung boto. Anong expect mo pagpapatupad niya yung batas? Right? Wala silang ipapatupad na batas na tama. Kinonvict na nila si Sara sa kanilang mga press con. Right? Ayaw nilang aminin na sila ay nabayaran na ng bangag administration at ang mga pondo ng mali-maleta kaya kayo binabaha. So syempre, araw-arawin nila si Sara kahit na bumabaha na si Sara pa rin ang kanilang pag-uusapan. Dahil sinasabi ni Inday Sara, napakaklaro naman na yung bending dalo dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Crooks, hanggang daw sa pagkakaroon ng 2 taon na nakaupo, sabi niya doon sa ano bang tawag dyan, doon nga kay Gatchalian at kay Kilay, right? Imagine mo, bendalo na talaga yan. Presiding officer si Kilay, natakot, sangkot din sa flood control. Kaya sabi ko nga talaga sa inyo, ay dapat lumabas na kayong lahat.
Paulit-ulit na lang ito, wala nang batas-batas. Diba? Then, here is virus. Okay? Dahil, tiyan mo balita, kinwestiyon ni Attorney Torion, counsel ng detained religious leader Pastor Kibuloy, okay, sa pahayag ni Virus, okay, na si Pastor daw ay nag-traffic ng mga babae, convict na. Traffic women, girls from around the world. Trafficked. Wala man lang allegedly. Ibig sabihin, kinonvict niya na. Ay sabi ni Attorney Torion, na hindi pa nahahatulan si Pastor Kibuloy. Alright? Ang sinasabi ni Torion, isang categorical declaration of fact and law na hindi dapat gawin ng isang taong nananatiling presumed innocent until proven guilty. Diba? May due process eh. Right? Sabi ni Torion, Pastor Q has not been convicted of human trafficking until a competent court renders a final judgment of conviction. He, like every Filipino, is entitled to the constitutional guarantees of due process and the presumption of innocence. Dapat nga, I don't know, dapat kasuhan mo rin yan, Attorney Torion, lahat sila eh. Kasi convict na nila si Sarah, convicted na, soli mo lang pera, humarap ka na lang, ganito, ganyan. Lahat ng kasinungalingan ng mga hayop na ito. Convicted na po si Sara Duterte at saka si Pastor Kibuloy, 2023 pa. Diba? I told you sa ating expose. 2023 pa kinonvict na nila. Matagal ng panahon na nakonvict sila. Sa bunganga ng mga bangag, ng mga maletagang na galit sa mga Duterte. Actually, si Pastor Kibuloy, nadamay lang yan eh. Dahil lang sa kanyang friendship kay Sara, friendship sa mga Duterte. Kung sakali si Pastor Kibuloy, umayon kunyari sa mga bangag, hindi siya pupuntarehin. Kaso lang, nanindigan siya sa kanyang kaibigan at sa kanyang sa tama. Di ba? Naalala ninyo? Nung panahon ng 2022 election, walang pumapansin kay bangag na mainstream media, only Pastor Q ang nagbigay ng chance sa bangag na yan. Pero demonyo talaga si bangag, mahilig talaga magtanim. Going back sa sinabi ni Torion, sabi niya kay Virus as a sitting legislator, sworn to uphold the Constitution, Senator Virus should be, circumspect in her language. There is a significant legal distinction between stating that a person is accused of a crime and declaring that he committed it. Anong expect mo dyan, Attorney Torion? Permi lang galamas-lamas sila sa bigatla. Di ba? Anong expect mo? The rule of law demands that guilt be established in court and not in public pronouncements. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang saysay kayo na magkaroon ng mga maletagang senators. Sabi ni Torion, respect for the rights of the accused is not an obstacle to justice. It is an indispensable part of it. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, wala nang kwenta ang inyong gobyernong bangag. Dahil lahat sila law bender, lahat sila kawatan na mga kaalyado ni bangag. Sabi pa ni Pastor, ni Torion, it's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States. Hindi pala yun. Hindi pala itong, ang sabi pala ni Virus, sorry. Ang sabi ni Virus, it's about time, ito yung statement exactly for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. He trafficked women, girls from around the world. Temo? Para bang nandoon siya? Okay, sa mga binabato kay Pastor Kibuloy. Nandoon ka, Virus? Anong sinasabi ni Winnie Munzod? Okay, na kayo ni Llamas? Diba? Nang tinanong siya na, are you dating something to that effect? Are you dating with, or are you in a relationship with, Babalo Llamas na puro tartar yung ngipon? Anong sabi niya? What? Diba? Ganon-ganon pang hayop niya. Anong sabi niya? And ano bang sinabi ni Virus doon? He's separated something, I forgot. But anyway, mga kababayan, wala na nga patutunguhan ito. Kaya nga wala na pong ibang dahilan para manatili ang mga bangag na yan.
lahat ito ay nababayaran. Yung extradition na yan, ni Pastor Kibuloy, talaga dapat sa proseso yan. Pero, syempre, yung mga bangag, hindi natin alam kung paano nila ipagkakanulo, paano nila gagawin. Ang sabi naman ni Atty. Torion ay, ilalaban nila at dadaan sila sa Korte Suprema sa tamang batas. Ako naman, I doubt it. Wala nang batas-batas ko si PRRD nga, napakidnap nila. Right? Ulit-ulitin natin. Kung si PRRD, napakidnap. Kaya hindi malabong ma-extradite si Pastor. Pero hindi ma-extradite si Pastor, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, paano hindi ma-extradite si Pastor at hindi ma-impeach si Sara Duterte? Ngayon pa lang, tanggalin niyo si Bangag. Tingnan niyo, oh. Ang baha, lagpas tao, grabe, no? Kanina galit na galit ako. Galit pa rin naman ako hanggang ngayon. Lagpas tao, lagpas liig. Liig, lagpas kipay ni Satanas. Diba? Naglutang-lutang ang mga bata. I can't fucking believe. You guys, mga Pilipinong sinasabing mga Pilipinong, mga palaga na sinasabi kayo ay matatapang. Puro bendalo na, yes, kiram. Puro bendalo na. Diyan sa bar, may patayan na naman. Nakita nyo? Nalidagdag gurgura na naman. Ay, naku, mga kababayan. I don't know kung saan kayo tatapusin. Saan kayo tatapusin ni Bangag? Nakita nyo naman yung unang salvo natin kay Vince Dizon. Sinisipa yung barrier, sinisipa yung butas. Diba? Ang yabang-yabang na kesyo what? Mga mahahali na asfalto, chuchu-chuchu, ang mga nilagay dyan. O, ano ngayon? Pinak-check na naman sila ng baha ng bagyo. Pinapakita na sa inyo ng Diyos na itong mga kasinungalingan ng Bangag, kinabukasan, kailan na ba nagkasinungalingan si Bangag? Kailan na ba nagdrama-drama yung si Vince Dizon sa Davao? Pamura-mura pa siya dahil doon sa mga baha, sa mga kaputahan. O ngayon, ba't di mo murahin yung sarili mo? Kaya ihampas mo yung barrier sa ulo mong butikikat nang madurog ka na. Right? Sabi ni Romantic Mon, lagpas kipay ni Butod. Oo nga, mga palangga. Bibigyan naman daw ng ayuda, okay lang kahit bahain. Oo nga, bibigyan na naman kayo ng ayuda. Thank you for that comment. JS Star versus. Bibigyan naman kayo ng ayuda, 10 kilong bigas na underweight, na 8 kilo na lang, bukbukin. Then bibigyan na naman kayo ng perang ayuda, ang kalahati peke galing sa recto. Then okay lang, Very proud to be a Filipino. Congratulations. Congratulations. Sobrang galing. Sobrang galing sa kadyutahan ng mga Bangag. Oh. Bangag, muling umaharap sa kapalpakan ng disaster preparedness. Aerial view binunyag ng ang lawak ng nakamamatay na Benguet landslide. Remember? Benguet. Okay, pakita natin tong na to. Benguet ang 8 wonders of the world. The rice terraces. Kasali pa rin ba tayo? Teka, tingnan natin. Sa 8 wonders of the world o wala na? Rice terraces. Tingnan natin. Kasali pa ba to? Okay. My goodness. Tingnan natin to. Ang rice terraces. Teka, stop muna natin to. Share screen. Okay. New 7 na lang ba? 7 wonders. Kinuha kong 8. Okay. Ako yung pang 8 wonders of the world. How about that? Okay. Here we go. Ayan, balita. Marcos admin, ayan, muling humarap sa kapalpakan. Ayan, August 9. Nakita nyo yan, nakalbo na. Okay? Aerial view, binunyag ang lawak ng nakamamatay na Benguet landslide. See that? Okay, nakita nyo yan? Nakalbo na. Mga kababayan, nakalbo na ang bundok ninyo. Wala na talagang mangyayari sa ating bayan. Ano ang sinasabi dyan? Mga palangga. Baguio City, Philippines, ipinakita ang bird's eye view nung Sabado, August 8. Yun pinakita natin ang lawak ng landslide na tumama
sa barangay Silan sa La Trinidad, Benguet, 2 araw matapos ang insidente na ikinamatay ng 2 tao at nag-iwan ng isa pang sugatan. Ipinalabas sa La Trinidad Municipal Disaster Risk Reduction and Management or the MDRRMO ang aerial image na nagpapakita ng malawak na bahagi ng putik at mga debris na bumagsak mula sa gilid ng burol patungo sa mga structure malapit sa kalsada. Nangyari ang landslide alas 8 ng umaga, Huwebes dyan sa inyo. Okay? Isang biktima ang na-rescue, dinala sa emergency room ng Benguet, Ayoko nang basahin kasi alam nyo naman yan, ang ending yan ay either sugatan or gurgur. Di ba? Either sugatan ka lang dyan or gurgur. Ano pa? Si Pabe, ano sabi? Okay, Banawe Rice, UNESCO, well, UNESCO World Heritage siya, but, hindi na nakasama. Hindi na nakasama sa new 7 Wonders of the World, okay? Recently, ay Great Wall of China, Petra, Christ the Redeemer, Machu Picchu. Mapuntahan nga yan. Saan yung ano na yan? Christ the Redeemer. Chichen Itza, Colosseum, at Taj Mahal pa rin. Ever since. Wala na tayo. Okay? Grabe din pala sa Lipa, Batangas. Everywhere, baha. Ano ba yan? Sabi ni Barkadaan. Ayun ang sinasabi ko sa inyo nga. Ngani. Paulit-ulit na lang tayo ngani. Ang mga demonyo ngani. Ito ang mga balita. Droga, pulborot, itinago sa tumbler ng isang 18 years old na estudyante. Saan nangyari? Bacolod City, Negros Occidental. Alright? Inaresto ng otoridad ang 18 years old na college student nakaraang mahulingan ng 10 grapo ng gramo. Nakalagay sa dalang tumbler hanggang papasok sa gate ng kanilang eskwelahan. Ang galing, di ba? Yan ang mga tatak-bangag, nagsibangaga, nagsiadika na ang mga bata. Kanina, di ba? Ang mga pulis nagkandamatay. Isa lang naman ang pulis nagkandamatay dahil sa baha, dahil kay bangag. Right? Patuloy na, Sara, impeach, Sara, balik na naman. Puro si Sara. Okay? Habang kayo ay lugmok sa baha. Wala na silang alam kung di Sara ang munting prinsesa. Ano pa ang mga balitang ito? Ang mga balita. Wala nang ginawa kundi pagbintangan ang mga kaalyado ni Inday Sara. Defensor, utak daw ng destab. Sabi ni Castro Taratara. Mo gumagawa ng kwento, tatanamin na naman ng kwento. Hindi nyo na kailangan i-destabilisa ang gobyerno di Bangag dahil sila mismo ang nagde-destabilisa. Nakita nyo ba yan? Hindi mo kailangan i-destabilize o i-destabilize ang Bangag dahil sila mismo destabilisado. Hindi ba destabilize sa baha? Hindi ba destabilize sa mga illegal mining and mining, hoarding? Yun na lang ang baha. Hindi ba destabilisado yan? Sino nag-destabilisa diyan? Hindi ang kalikasan. Sila mismong magnanakaw sa maleta gang. Dahil kung hindi na ninakaw ang pera, hindi magkakaroon ng baha. So, hindi na kailangan i-destabilisa ha. Impactang Clarissa Taratara. Naganap na naman kayo ng maituro, kaya yun, napag-isipan yung ituro si Mike Defensor na sumusuporta lamang sa 14 Marines. It was 18, but now, coward Marines yung 4. Right? Hindi mo kailangan ng destabilization plot kay Bangag. Dahil yung pagmumukha ni Bangag at pamilya na destabilized na, Bangag na nga eh. Wala na sa katinuan, mga addictus na sila. Ayon kay Clarissa Taratara, nakikita umano daw niya ang estilo ng mga Duterte support sa pag-hire ng mga tao upang gumawa ng katang-isip kapalit ng halaga laban sa... Asaan? Asaan? Sige nga, nakikita mo may saltik? Nag-hallucinate ka? Nakikita mo? Asan ang ebidensya mo? Gaga. At least yung inyong nailagay sa garapon,
May ebidensya na nag-away dahil sa pera. Jobless na mukhang aroon. Pinatay at ang saya-saya namin dahil nagbayad siya sa kanya mga kasinong kasalanan. 'Di ba? Ayun, kitang-kita yung mga pangit nyong, mga mababaho nyong trolls. Okay? Na nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya sila naguguguran niya. One day, magugurguran uli yan sila. Mag-aaway-away sila. Kumita na ba ang lahat sa alindog ko? Kumita na ba yung mga demonyo nila sa pagpapakalat ng mga kapeke ang balita kay Maharlika at kay Sara Duterte? Oh, 'di ba? Yan ang ginagawa nila. Kaya, kaya yung mga demonyo, 'di ba sabi ko nga sa inyo, sa kartel, sa mundo ng mga sindikato, magpapatayan din yan sila. We have to, wait. All we have to do is wait and see and clap, clap, clap. Katulad ng na-shoot sa garapon. Di ba? You have to wait and see. At mag-cheer tayo, magpapalitsyon tayo, pero hindi pa ako magpapalitsyon hanggat hindi sila nauubos. Sayang naman yung lechon, tataba pa tayo. Nakita niyo ba yung ating nawala na ang ating tamulmol. Ito nyo palangga, Wala na, Kilang gumanon ako, wala nang tamulmol. I lost 10 pounds, darling. Yesterday, ano ba kita ngayon? At kahapon, pang 1 month ko na. O, di ba? Habang gumagawa sila ng katarantaduhan, mga fake news, ang lola nyo, lalong gumaganda ang hair. Meryl Streep ang peg natin ngayon. Kanina, tayo? Audrey Hepburn, Meryl Streep. Bukas gusto nyo, Rosa Rosal. Rosa Rosal, where are you? Nako, Rosa Rosal, kailangan mo na ng medyo icebreaker dito, Rosa Rosal. I think si Rosa Rosal to. Okay. Rosa Rosal, where are you? You like my outfit today, darling? Do you like my outfit? Okay, binitbit ko to kahit asa magpunta. Bumibitbit tayo kahit saan tayo magpunta, kailangan may bitbit tayong props. Tomorrow, I'm gonna be Rosa Rosal. Pero parang hindi ko kaya bigyan ng justice to bukas. Baka hindi ko mabigyan ng justice tomorrow, itech. Alright? Right, di ba? Diba, pumayat na ako palangga. Oh, look at my outfit today. Jen. Para ako mag-uopisina. Hawak ko ang beat. Anyway, ipunin ng tubig baha para sa Paxilica, sabi ni Melvin Ayala. Corrected by. Hayaan mo yung Chloe Pearl, okay? Yung mga kasinungalingan, wag mo nang i-dignify yan. Okay? Deadmatology. Deadmatology, mamamatay na rin yung mga yan. Magpapatayan na sila, kukuha sila ng bang, at ang mga sarili ni gugurgurin nila. Ganun talaga, kapag, at mo si Maharlika, di ba? At yung Maharlika, kahit anong ginagawa ni Maharlika, kailangan pag-usapan ng mga Pulawan, Dilawan, di ba? Bakit? Sa tingin niyo, bakit ako ang pinag-uusapan ng mga yan? Dahil puti yung buhok natin today. You like it, Sarah Kaluwing? Yeah. Alam mo ba ito? I like it. Ay, kita yung aking, chuba-chucho. Ang ganda ito pag naka-jeans ka, cool ka lang. Oh. Mamaya magko-coffee kami ni yung friend ko. Okay, mamaya ako nasabihin ko sinong ka-coffee ko. Okay, mamaya na. Gabi pa naman dito. Okay? Anyway, mga kababayan kong minamahal. Ayan, puro kasinungalingan ang pinapakalat nitong Maleta Gang. Alright? Ano sinasabi niya? Ayon kay Tara-Tara, nakikita daw niya ang estilo ng mga Duterte Super sa pag-hire ng mga tao upang gumawa ng katang-isip. Dahil nga dito sa pagbaliktad ng mga Maleta Boys, ulul! At sinisisi kay Mike Defensor, julul ka, Castro, hayop ka. Yung bilat mo, mapiyak yan pag puro ka kasinungalingan. Castro, yung sinigaw-sigawan ka doon sa Canada, sooner, yung latbi mo, okay, wawasakin yan ng mga demonyo. Yes, ako din eh. Actually, di ko na alam kung kung kailan ko pa ito binili. Pagpayat ka, alam mo, okay ha, here we go. Kasi kaya nagalit ako. Pagpayat ka, kahit anong isuot mo, maganda ka, di ba? Pag madyoba ka,
Ano ba yan? Ang taba. Ano ba yan? Yung taba ko. Wala na akong halos mahawakan na taba. Wala na, konti na lang mga bakla. Anyway, I hope you do something, mga kababayan. Tapusin nyo na nga ito at nang makapagsaya-saya na lang tayo. Nakaka-proud talaga maging Pinoy. Kudos sa 5,500 flood control project ni Bangag, Bangagat. ST Habagat pa more, sabi ni Juanito Balbon, 391. Yes, Juanito. Okay? Yan, puro pagbibintang sa mga Duterte. Ito ang sabi ni Bangag. Bangag, sinabi na yung kapatid niyang si Irene ang tumulong na pumili sa zona barong chuchu-chuchu niya. Tumigil ka nga. Bangag, sabi niya, ang mga damit ko lang, yung barong ko ay ang mga kapatid ko. Ang kapatid ko si Irene, siya naghanap yung pag may nakita siya na magandang barong o magandang damit, ay kukunin niya at bibili niya. Ulol! Nagpapagawa kayo sa mga scammers ninyong designer, mga ulol! Kamusta naman yung mga scammers? Akala niyo mga putang ina ninyo, forever kayo mamamatay din kayo. Sabi ko sa inyo akala ninyo si Maharlika ay kaya niyong sindakin. Kayo ang mababaliw. Kayo ang magkakasaltik sa ulo. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nasa panig ka ng katotohanan, magwawagi ka. Pero pag nasa panig ka ng demonyo ni Satanas, it's either mamamatay ka ng maaga, diba? Magiging cancer ka ng lipunan, katulad ni Satanas, o mag-aakapin ka ni Aida, o talagang literal na magka-cancer ka. But in respect doon sa mga, I'm not saying na ang masamang damo ay nagkakasakit. Minsan you ask question why yung mga bata, di ba? Actually, I'm praying for who's that? Doc Willie at yung kanyang wife, no? Grabe naman ang kapalaran, di ba? But I salute to both of them yung kanilang what do you call that? Lakas ng loob, di ba? Sana Aida na lang ang mapunta sa mga hayop na yan, no? You know, Aida na lang kasi mahilig sila mag-orgy-orgy. Dento ka demonyo sila. Dede Losde. Okay, thank you Palangga. Hindi ko mag-get talaga yung mga nakasulat. Hiding 10 jewels. Meron pang UNC alert. Sabi ni Nelvi, kulang pa ang pagmumura ng OFW kay Clarissa Castro. O Clarissa, hindi yun Claire. Hindi bagay sa kanya yung pangalan na Claire. That's my beautiful name. Huwag natin ibigay sa kanya dahil hindi naman yung magnanakaw pati ng pangalan yung Alpot. Alright? What else? Ito. Puro ganyan mga drama ni Bangag. Bagyo na nga, puro mga drama-drama pa yung barong-barong niya. Dapat sa susunod mong barong sa kabaong ka na, Bangag. Di ba? Oy, Bangag. Sa susunod sa kabaong ka na, ikaw dapat talagang wini-wish siya pumantay ang paa. Kasi sobrang pagnanakaw mo. Wala kang pakialam dyan ngayon sa nangyayari. May pabarong-barong ka pang hayop ka. Ba't niyo pa isilid yan? Nakakaiyak talaga, barkadahan. Nakakaiyak. Na to yung galit ko kanina. You have to do something. Lahat na lang ng kahayupan nasa Araneta, Marcos, Romualdez, Marcos, Araneta. Ayan. Ano pa sinasabi ni Matibag-Tibag yung isa pa tong demonyo na ito? Ikaw Matibag, may araw ka rin. You know, magbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Pag nagkaroon talaga ng retroactive na bitay, ikaw ang bibitayin pati ang asawa mo. Pati warik kayo sa mga kinasasangkutan yung flood control. Sa kinasasangkutan mong pagtatanim-tanim ng mga kaso. Ay, akala mo forever kayo dyan. I'm telling you, hindi kayo forever. Pagbabayaran nyo lahat ng kademonyuhan nyo. I don't know. Hindi ako ang maniningil sa inyo, pero may sisingil sa inyo. Sa mundong ito, kaya mo ba magkaroon ng forever na ganyang power, Tibag? Diba? Baka mamaya, you know, anytime soon, bigla kang kunya ng demonyo na kamukha mo. Dahil marami kayong kaaway. Not only yung Duterte supporters, yung mga taong sinasagasaan yung mga demonyo kayo, hindi kayo forever dyan. Baka mga mamaya, bitayin na lang kayo bigla Ang tuwa lang namin, no? Gusto nyo ba yon? Hindi kayo forever. Hawak nyo
yung mga maleta, tangina. Pag nagkaroon lang kayo ng isang ano dyan, isang barakuda na kaya kayong lunukin, ewan ko na lang sa inyo. And I can't wait for that na lunukin kayo lahat ng barakuda o ng literal na crocodile na katulad ninyo. Yung tawangis ninyong crocodile, dapat kayong lunukin. Now na. Yan, i-manifest natin yan. Ang tagal ni Boying ang tagal ipahuli ni Boying si Romualdez. Pero nakapokus siya sa mga mag-inang Loren, Leandro Libis, sabi ni Emer. Exactly. Ano bang kasalanan ni Leandro ang mag-expose sa Cabral Files? Ano nyo? Dahil si Loren Legarda ay hindi umayon sa mga demonyong maleta senators. Alam naman natin yung laro dyan sa Senado. Kaya nga bumaliktad si Kiko, si Kilay, si Judas, kasi nga, sila ay kakasuhan. At, shout out sa iyo, Senator Loren Legarda, huwag kang pumayag, huwag mong ibibenta ang iyong dignidad. Ako nakikita ko sa anak mo, he's very, very brave at may paninindigan. At we need someone like Leandro, like Respicio, like Meow Meow. Diba? Si Meow Meow naliligo sa ulan. Kailangan natin na mga batang may paninindigan na pwede naman pumili si Meow Meow na wag na lang niyang buwisitin si Sandro doon sa maleta ka kongresistas sa House of Representatives, right? Sunod-sunura na lang siya. Pwede naman mamili si Leandro na tatahimik na lang siya. Enjoy niya yung life niya. Enjoy niya yung pagiging kongresista niya, di ba? But it chose to stand for what is right. To fight for you guys. Kaya kailangan natin ng mga batang ganyan. And I hope marami pang ipapanganak na mga batang ganyan. At sana marami rin ipananganak. Not naman pinanganak. Wag kasi matagal pa eh. Sana may mga tumubong uban dyan na Maharlika style. Hindi yung vlogger na nababayaran. I am independent palangga. You know that. If I want money, matagal na. Huwag niyo ako itulad sa mga pangit na Pulawan, Alputan, ano pa ba, Bigatlan. Dahil, kung ako ay sumanib sa ganyan, hindi ganito ang vlog natin. Puring-puri ko na ngayon. Alam mo kung ako ay bangagan pa din, yung baha na yan. Iti-twist ko pa yan. Diba? Kung ako ay katulad ng mga demonyo yan, iti-twist natin na, ang baha ay blessing galing sa langit. Diba? Siguro sabi mo, tangay ng Martin, buwang na yata ito, diba? Diba? Dahil sa suporta mo kay Bangag, lahat yan gagawin. Tingnan mo yung mga hayop. Blessing pa daw yan. Right? Dahil may tubig, kasi tagtuyot na tayo. Yan yung mga rasyonale ng mga demonyo. Kumbaga yung dilubyo, sasabihin, ay blessing pa coming sa Panginoon. Kita nyo? Ganon pagbayaran ka. Nakikita mo na yung burak na, nalulunod na yung mga tao gagawa ng panang, iti-twist mo pa ang kasinungalingan. Ang galing-galing ni Bangag. Ang galing-galing ni Vince Dizon. Ayan, sinisisi niya ang barrier. O diba, ganun kapag bayad ang pagkatao mo. Pero I am being consistent since day one nung nakilala niyo ko. Magsimula sa Balikbayan Back, sa Tanimbala. You can tell. Dahil mas matalino pa nga kayo sa akin eh. Ang gagaling nga, may mga doctors, engineers, and lawyers tayo. Sino ba naman si Marlica? Isang babaeng puting buhok lang ngayon. Right? So, ganyan. Mga kababayan, you have to speak up na lang. Sabi ni Caramel, kung pwede ka lang maklone, madam, actually, pwede naman eh. Hinahawa ko lang kayo sa tapang. Diba? Hawain ko lang kayo sa tapang, huwag kayo matakot. Basta nasa tama kayo. Only one life to offer in this beautiful and chaotic world actually. Diba? Sabi ni Herbert Conde, putang inang Bangag, hayop na presidenteng adik! Ayan, bigyan ko ng buhay yung mga mura ninyo. Diba? Lahat sila puro monyo, sabi ni Barkadahan. Ito naman nangyayari sa inyo. Temo to si Tibag. Naniniwala si Tibag na sa 4 daw o na pahayag ni VP Sara, mali. Nasapat na raw ang sinabi ni Inday Sara na ipagugurgor niya si Bangag. Kita mo si Raulo?
Yung mismo pong extradition admission ni VP Sara, tignan mo, gawa naman ako ito. Alam natin. Ang sinabi ni Inday Sara, kapag pinagurgor ako ng mga bangag na yan, ako na yan, dadagdagan ko na yung sinabi ni Inday. Kasi hindi ko sila kayang tawagin na BBM lang eh. Dapat may kasamang demonyong bangag, addictus benedictus, alpot patotot. Mga ganyan, di ba? Pag binagurgur siya ng demonyong pamilya ay doon pa lang, huwag tigilan na gugurgurin. Ako din, may ganyang bilin. Huwag kayo pasisiguro, mga bangag. Alam ko, gugurgurin niyo ako. Hindi ko rin kayo patitigilan. Andyan no, mga taga-kulam ko dyan. Meron pa rin naman yung epektong kulam. Huwag kayo pasisiguro na forever kayo dyan sa inyong pwestong nakaw sa pang-aabuso. Sooner or later, tutumba rin kayo. Tutumba kayo. Itutumba kayo ng taong bayan. Hihilain kayo dyan sa inyong mga pwesto. At ilulubog kayo sa darak. Sa burak. Yan ang mangyayari sa inyo. Sabi ni Kiram, Ate Marlet, kayo sakay mo na si BBM sa racket. Kung pwede ko nga lang, ibala ko na lang yan sa Ibala ko yung puwet niya sa lugsugan ko ng racket para sumabog na. Di ba yung baby racket niya? Ano pa? Ito lang po ang inaano nating headline. Alright? Ano to? Wag na yan. Yung hindi natin binabasa mga walang kwentang balita. Nagmamakaawa si Clarissa, tara-tara, wag daw magpalinlang, okay? Wag daw maniwala sa atin. Sila lang daw paniwalaan ng mga siraulo. Sila lang ang paniwalaan ng mga kawatang bangag. Puro ganyan, okay? Kasi nakikita ninyo eh. My God, wala nang kailangan gawing effort si Sara Duterte para siraan niyang bangag na yan. Sirang-sira na po. Ngayong araw, nakaraang araw, mga nakaraan, sirang-sira na ang bangag dyan pa lang sa pagbaha. Right? Kaya bangag, sana yakapin ka na ni Aida, kayong mag-asawa, kayong magpamilyang, best friend nyo si Tita Aida, yakapin na sana kayo sa lalong madaling panahon, mga hayop kayo. Yeah, we talk about the GDP, no, Michael Bry. Ngayong second quarter ng 2020 ay 2.36% na lang. MJ Park, ano yon? Hindi na nahiya si Bangag, sabi ni Herbert Conde. What else? Ito ulit, Laguna, Rizal, ayan, palang binaba. Laguna, Rizal, Cavite, Batangas. Tapos nasa almost third alert na raw dahil 17 point something meters na ang tubig dyan saan tubig yun? 17.2 meters na ang water level, okay? Dyan sa Marikina River. Meaning, papunta na sa third alert, kailangan na ng forced evacuation. Gusto niyo ba lagi na lang kayo i-forced evacuation? Again, it's your life. Kanina, galit na ako. Yes, Sara, Marikina. It's your life. Kita ninyo, iwanan niyo yung bahay ninyo. Ang hirap na iwanan mo yung bahay mo. May bibit-bitin mo lang yung mga passport mo o picture mo. Buti na lang digital na ngayon. Yung mga pictures natin nasa cloud na. Diba? Inong unang panahon, kaya ako wala akong picture dahil inanod rin ng baha nagdikit-dikit. Ewan ko ba? Ano nangyari? Nagdikit-dikit na yung mga picture ko. Mukha pa naman akong lalaki nung bata ako. Sana nakita nyo na mukha akong boy. Diba? Well, anyway, ang importante yung kasalukuyan. Right? Mga picture nyo in the past, scan nyo na lang yan pag may chance kayo. Right? How sad naman ang bayan kong minamahal. Ayan, ano pa? Cainta River, Mango River, Nangka River. Okay? Taytay Rizal, Bully Creek, ayan, Murong, lahat na to mga kababayan. Lalaki nasawi matapos makuryente sa gitna ng baha sa Lipa, Batangas. Kay speaker nga ni, di ba? Dahil nga ni kay speaker, ay namatay na naman. Di ba? Buti sana kung ang mga namatay ay mga bangagan. Ang tuwa lang natin na isa sa mga nagbabash kunyari o gumagawa ng kwento,
Kaso hindi natin alam kung ang namatay ba ay matinong tao or what. Ilang poste tumagilid sa Imus. O lahat ng mga poste tatagilid. Sana tumagilid na lang silang lahat, ano? Ilang kababayan natin sa Romblon na natiling lubog sa baha. Alright, Sitio Mabinoligon. Oh, ang ganda ng sitio nila. Mabinoligon, Matulungin. Barangay Poblasyon, Alcantara, Romblon. Okay, very good. Very good, Romblon. Huwag kayong manindigan. Magpakabangag kayo dyan. O yan, Zambales, Santa Fe River. O, ang daming apektado o buong Pilipinas actually. Halos buong Pilipinas. Pinasalamatan, tangina, pinasalamatan, Dison, ulul. Hindi kita babasahin, hayop ka. Barangay Konsehal, Ginorgor sa Maguindanao. Ginorgor, Dedo, ang konsehal ng barangay nitong hapon, Agosto 8, sa Barangay Poblasyon, Talayan, Maguindanao del Sur, sa kabila ng umiiral na gunban. Medyo magulo naman talaga yan. Sobrang grabe, oh. Ayon kay Kapitan Steffi Salangit ng Bangsamoro or BARM Police, kinilala ang biktima na si Miswari Bago Mayuan. 47, Barangay Councilor. Ay, nako, wala nang puro na lang gurguran sa bayan natin. Marami pang trabaho para isakatuparan ng mga pangako sa zona ni Bangag. Sabi ni Bangag, aminado daw siya na marami kailangan gawin upang maisakatuparan ang programa ng pangako ng mga Bangag. Wala na yan. Ang sabi ni Bangag, alam ko na ang zona higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin. Katulad ng magpatira sa buli, ang magsinghot, para gumanda ang ating bayan, para lumaganap ang baha. Kailangan nakawin ang mga mali-maleta. O, yan dapat ang salita mo, Bangag. Inedit na natin. Ang salamat ko, sinasabi niya. Alam niyo po ba, sabi niya, alam niyo po, iba ang pagsulat para sa mga babasahin. Iba yung pagsulat para sa pagsasalita. Gago! Yung bully mo, hindi ikaw nagsulat, sinungaling ka. Parang sinabi niya noon sa GAAS, binasa niya yung, ilan yun? 4,000 pages na sinabi niya, inisa-isa niya. Pero di niya nabasa yung mga budget insertion. Ginagago na kayo ni Marcos Jr. Dapat yun na yung tanggalin yung hayop na yan. My goodness kayo, oh. Mamayang Pilipino. Kailangan, wag yun ang paabutin niya ng A15. Dapat kulamin nyo na. Kulamin nyo na yan. Ligado na kami medical leave pero baka tahimik sa biyahe ng anak. Mga tanong ng wala na to. Wala ginagawa nila si Lauren. Senator Lauren Legardo ng Biyernes ng gabi ay wala na to. Kasi nga, iko-convict nila si Lisa Tanas. Kakausapin yan, pababaliktad rin nila si Jinggoy kahit nasa kulungan. Si Gong Marcolta, hindi nila mabaliktad yan. Si Lauren, si Cayetano, hindi na yan. Hindi yan babaliktad. Tiyatamnan sila ngayon. Naku, siya may budget insertion daw. Ganito, ganyan. Sabi ni Lacson. Nakita ninyo? Sabi ko sa inyo, lahat sila uubusin. Wala nang matitira dyan, mga palangga. Ang alindog ko na lang ang matitira dito. Magmura na lang ako ng magmura, di ba? I really like my outfit today. Narcissistic lang. Paminsan-minsan, medyo naman natin si Cristetang narcissistic, di ba? Hindi, pero I really like it. The white chuva today, you know, the Meryl Streep look, you know, darling. Lauren Ligada, Leandro, hindi nila titigilan yan, mga kababayan. Proteksyon ng Bangag admin sa OFW, nasaan? Sabi ng taong bayan. Alright, ano sabi? Philippine Embassy nakikiusap sa mga Filipino community para hanapin daw ang Pinay na isang taon ng missing sa Vietnam. Bakit, hoy? Embassy ng Vietnam, Filipino Embassy, bakit kayo nakikiusap sa mga Pilipino? Bakit hindi kayo gumawa ng task force? Kita nyo basahin ko to kita nyo kung gaano kagago to mga to Manila, Philippines, sumingin ng tulong ang Philippine Embassy sa Vietnam sa Filipino community para matukoy ang kinaroroonan ng isang 20-year-old Filipina na nawawala noong August 2025. Nag-post ang embahada sa Hanoi noong Sabado ng isang missing person advisory tungkol sa pagkawala ni Charmaine Portes Horanio na ipinanganak noong 2005, batang-bata pa. Ang question ko,
yung kanilang vlogger na bayaran, na na-shot sa garapon, may task force kagad. Pero itong OFW, bakit hindi gumasos ang taong bayan, taong bayan, ang gobyerno dyan para hanapin ang nawawalang kababayan natin sa Vietnam? Bakit iaasa sa mga Pilipino, busy yung mga yan? Ba't hindi kayo mag-hire? Huy, mga bangag. Kayo dyan, mga sa embahada ng Vietnam, mga ulul talaga kayo. Bakit di kayo mag-request kay Satanas at kay Bangag na magkaroon ng task force at hanapin ang kababayan natin? Kasi, bakit nga kayo magre-request? Wala kayong pakialam. Dahil ang ginagawa nyo, yung mga resources dyan ng Vietnam Embassy, Philippine Embassy sa Vietnam or Thailand, ginagastos nyo sa mga amiga, kamag-anak ni Lisa Tanas na pag pumupunta dyan, binabayad nyo sa mga Mercedes na sasakyan para pang-rent, para isakay ang mga demonyong kaibigan, amiga na mga alpot ni Satanas. Pero, pagdating sa kababayan nating OFW, ayan, nawawala, wala kayong initiative. Nag-utos pa kayo sa mga OFW. Nakita nyo, mga kababayan? Inutusan ba yung mga OFW na hanapin? Ano sila? Investigador? Ano sila? Police? Bakit hindi nila gawin ang gobyerno? Right? Bega Warp, it's okay. Duquesa, oh yeah, look at that. Nakita niyo yan? Oh, hindi na siya bilog. Dati ganyan ako yan. Ganun talaga, kapag puro kabutihan ang nasa puso mo, wala kang ninanakaw sa kaba ng bayan, wala kang, hindi ka bayarang vlogger, lalo kang aalindog. Tingnan mo yung mga kalaban natin, mga pangit, mga mababaho, amoy putok, amoy singit, amoy alipunga. Mga alipunga, mga amoy an-an, mga amoy kaspa, amoy dandruff, amoy kipay pa silang lahat. Iyo, Kadiri, sabi ni Puso, oh my God, Kadiri. Parang botete katulad ni Cristidi. Okay, yes. What else? Ay, nako, Ginoong Gagmay. Ano na lang gagawin natin? Yan, kanina nga. Oh. Sabi ni Lacson, okay, na dapat panagutin ang mga nasa likod ng so-called Maleta Boys dahil sa paglikha ng kalituhan sa harap ng... Ulul! Sinungaling kang Lacson, kang hayop ka. Kayo dapat ang tugisin. Okay? Tutugisin daw. Dapat ding tugisin at panagutin sa batas ang nasa likod ng gulo at confusion na nilikha nila. Diba, gagawa sila ng kwento. Okay? Gagawa sila, kaya pinagbintangan si Mike Defensor. Sa dami kasi ng flip-flopping statements sila sa iba't ibang fora at venues, sabi niya, hindi pa natin alam kung ano ang totoo. Ulul ka, Lacson. Okay? No wonder ayaw nilang imbestigahan dyan. Diba? Kaya nagkagulo sa Senate. Inagaw nila ang presidency, nagbaliktad si Kilay, nagbaliktad si Judas Joel. Kasi nga, pinipigilan nila ang flood control investigation at i-convict si Sara. Dalawa lang yan. Ulit-ulitin, araw-araw ito pag-uusapan natin. Flood control, which is nakikita nyo, buong Pilipinas, nagkandamatay, nagsihakot-hakot kayo ng inyong mga binagtong, then impeach or convict Sara Duterte. That's about it. Wala nang iba. Yun ang pinaka-heart. Hindi actually heart eh. Yun yung pinaka, ang pinaka, it's not heart kasi pangit gamitin yung heart. Yun yung pinaka-demonyong ginagamit ng mga bangag, yung dalawang isyong yan. Convict Sara, was convicted na, sabi ko sa'yo, nagawa na ni Satanas yan, and then forget about the flood control. Anong sabi ni Bendalo dyan? Huwag na namin pag-usapan yung yung mga flood control na yan. Marami tayong dapat pag-uusapan ng mga batas-batas. Ayaw nilang pag-usapan ng flood control kasi sila ang sangkot. Sila ang kasabwat. Yan, mga babayan. Sabi ni Bega, Madam Marlica, Lacson like cadre virus are both political mercenaries of Palaka. And also Lacson is a dog of Enrique Rezon. Yeah, lumabas na pag-usapan na natin. Yeah, we all know that. Kaya dapat talaga, itong si Lacson, yung kuratong baleling na yan, dapat darating ang panahon, tutusukin ko siya nitong aking, hikaw. Nanggal ko lang kasi parang, ayan, binalik na natin. Now what? What else? Oh, wala naman puro balita, puro ganyan. Ano pa, Abi? Ano pa gid-abi ang habalo ni Maharlika? Sigat yan, kulang na lang makipagtalik kay Risa, sabi ni Raxel. Bakit? I know, right?
Well, sabi ko nga sa inyo, lahat ng yan may katapusan. Ayaw nilang paimbestigahan ng flood control kasi sila mismo ang sangkot. Yan ang katotohanan, mga kababayan, sa bangag na administrasyon. Paulit-ulit lang tayo dito, but bottom line, yun pa rin. Okay, sabi ni Vega, if I'm not mistaken, merong confidential funds ang DFA, Department of Foreign Affairs, ng Pinas anyari. I thought merong funds of Intel Works ng PDEA. Yes! At even yung mga embahada, may mga budget yan sila. Pero bakit ayaw nilang gumasos, ayaw gastusan ng gobyerno ang task force para hanapin o tulungan ng ating mga OFW? Gawin ko ngayon parang asawa ni Tulfong Peacock. Di mo, gulo-gulo na. Hindi, gusto ko Meryl Streep. I like Meryl Streep. Okay. Gulo-gulo na ito yung hair ni Palanggan. Okay, diba? I love you, baby. Nasa bulsa na nila. Ako, dapat nga talaga hindi tayo mapagod. Diba? Sabi niya ni Kati B, huwag tayo mapagod, magdasal tayo. Pwede ko nga lang hilahin si Jesus sa langit eh. Sabi ko, Lord, pwede ba gurgurin mo na silang lahat? Tapusin mo na, lipulin mo na lahat ng mga demonyo. Only few people know that flood control is one of the primary mandates of MMDA. Hindi ito hina-highlight ng mainstream media. Alam naman i-highlight niyan Palangga. Mga bayad na kayo mga hayop na yung mga jutang genimis na yan. Insan, Bangkor. Yeah, thank you Palangga. Okay, ayos, nabasa ko kayo lahat. Sabi ni Gameplay, makatulog pa ba silang lahat sa ginagawa nila sa Pilipinas? Exactly my point. Nolan Bongkahig, ayan, inyong mga bilat bangag. Galit na galit. Okay. Oh my goodness. Ano gagawin natin sa ating bayan natin? Mga Palangga, Duquesa. Sabi ni Duquesa, ang pangit nilang lahat. Timbangag. Nakakapangit talaga ang mga makasamaan nila. Sabi ni Cindy Chang, Corecong Castro. Di ba? Corecong, Julius Jao, Imelda, ayan, Duterte solid. Patalsikin ang mga yan, sabi ni Rinaldo Aliholo. I'm sorry kung hindi kayo mabasa lahat, but I love you guys. Anyway, I'll see you tomorrow. Alright, magpahinga na kayo. Gabi na siya sa atin. Gabi na rin sa akin. And, yeah, let's pray na sana matapos na sila. At keep safe. Kahit nagalit na ako kanina, hindi ako talaga natutuwa sa mga nangyayari sa inyong mga kawawa kayo. Dapat manindigan kayo. Whether kung ano man, kung may political affiliation kayo or whatever, you have to fight for your country, for your rights, for your future, for your mga kabataan, na sana naman magkaroon sila ng maalwan na Pilipinas. Saba ngayon, binabaha, nag-itot-itot yung mga alpot niyan ngayon, nagsisinghot, itot-itot, singhot, nakaw-nakaw, lahat, kain-kain ng lechon, ang steak, lahat ng mamahalin, caviar, ice cream na masasarap, wine na mamahalin, samantalang kayo ay nagsiswimming sa